Hello mga ka-G-Lovers, nagbabalik na naman muli, Jugbani B. Problem ng gagawin natin ay no sound. Kita nyo naman mga ka-G-Lovers, wala siyang tunog. Bale, meron pa pala tong warranty sale. Tayong una makakabukas nito mga ka-G-Lovers. So, ibig sabihin, swerte natin kasi tayong unang makaka-repair, wala pang history ng repair o hindi pa pinaglaruan yung mga ganito. So baka madali or mahirap to, hindi natin alam kasi hindi pa natin nakikita yung loob. Tingnan nyo, meron pang warranty void if seal is broken. So tayong unang makaka-broken nito. Bali, sabi na may-ari mga ka-G-Lovers, itong amplifier na to almost a year na rin to. Tapos bumili sila ng speaker, kaya lang yung pamangkin niya yung nagkabit ng speaker, napagdikit yung negative positive, bigla na lang nawala ng tunog. Tapos buti napatay nila agad nung nawala yung tunog. Tapos inulit nila, ganun pa rin. Nung napansin ng may-ari yung pagkadikit pala ng negative positive, gawa ng pamangkin niya kasi mali yung pagkakabit ng speaker. So bali yan ang aalamin natin kung anong tinamaan ng pag-short ng speaker o yung negative positive ng wire. Aalamin natin yan mamaya. So simulan natin to. Let's get started. Bali, binuksan ko na siya mga ka-G-Lovers. Medyo marumi pa nga to. Lilinisan lang natin to mamaya-maya. Ayusin ko lang yung camera natin. Bali, yan yung pong may-ari natin. Yan. Ayaw na gamit. Linisan lang muna natin to, tapos mag-check tayo, aalamin natin kung ano yung problema pagkatapos natin linisan to. Bali, linisan lang natin to, pagkatapos natin linisan, check natin. So meron pa mga nakalagay na ng posporo. Bali, pag tinignan mo mga ka-G-Lovers yung nito, yung fuse ay umopen na o pumutok na. So malamang sa malamang meron tayong shorted dyan. So hanapin natin yun mamaya kung alin yung tinamaan. So tingnan nyo maigi mga ka-G-Lovers, open na yung fuse natin na dalawa dyan. Tanggalin lang natin to. Tapos buksan natin, alisan natin ang mga tornilyo para makacheck tayo. Check natin agad yung mga output transistor nito. Pwede kasing may tinamaan dyan, may nag-short. Tapos mag-voltage biasing tayo. Pag normal ang bias ay palitan natin ng ng output kung may talagang shorted. Tapos kung abnormal yung bias, check natin yung drive agad. So bali, tinitest natin mga ka-G-Lovers. Wala na talagang supply, open na yung dalawang fuse. So tanggalin lang natin tong
dalawang fuse mga ka-G-lovers para mapalitan natin yan mamaya pag napanormal natin to. Habang tinatanggal natin yung fuse mga ka-G-lovers, magpo-promote ako ng aking channel. Kung nagustuhan nyo yung ating video at yung mga ganitong ina-upload natin na video, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kang updated sa mga ina-upload natin na video. Then pahit na rin na like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video. Tanggalin lang natin yung fuse na to, itong dalawa na to, bago tayo mag-proceed sa next step natin. Medyo matigas lang tong tanggalin kasi meron pang solder. Mahirap tong tanggalin. So, fast forward na lang natin mga ka-G-lovers. Tapos, buksan na rin natin to. Tanggalin na natin yung mga tornilyo para makapag-check tayo ng maigi. Bali, madali na natin siyang matanggal. Tapusin lang natin tong tanggalin para buwelo tayo sa pag-test. Ang sarap nitong ayusin mga ka-G-lovers kasi wala pang history ng repair. So, napakaganda kung ikaw talaga yung nakaka-on na. Diba? Sa lahat na naman ng bagay, pag ikaw ang naka-on na, napakasarap ayusin. Bali, next natin mga ka-G-lovers, check natin yung output kung may shorted ba. So, malalaman naman natin yan. Isit lang natin yung multi-tester natin sa buzzer check. Tapos, pag nag-buzzer, ibig sabihin, dyan sa walo na yan, halimbawa may nag-buzzer na isa, pwedeng may tinamaan na dalawa yan or isa. Or hindi natin alam kung ilan yung tinamaan. Kasi, kailangan pa rin talaga natin tanggalin yan lahat para ma-check natin na maigi. Kasi damay-damay kasi yan. Nakaparallel yung iba dyan. So, tulad nito, lahat ng walong tong output transistor, i-check natin mga ka-G-lovers. Lahat na yan. Bali, tatanggalin pa rin natin yan mga ka-G-lovers. I-double check natin yan para sigurado tayo. Para mas malaman natin kung ilan ba yung tinamaan pag natanggal natin yan lahat. So, i-check natin na hindi siya nakakabit sa board mamaya. Bali, almost lahat sila nagbabasir. Hindi ibig sabihin yan mga ka-G-lovers ay lahat yan ay shorted. So, kailangan pa rin natin yan tanggalin para maisa-isa natin at alamin natin mamaya kung ilan ba yung tinamaan. So, tanggalin lang natin to. Fast forward ko na lang ulit mga ka-G-lovers.
Mga ka-G-lovers, magchi-check tayo ng ng voltage biasing nito. Aalamin natin kung normal ba o abnormal yung voltage biasing nito. Napaka-importanting matis natin yung voltage biasing nito. Medyo mahirap lang siyang tanggalin mga ka-G-lovers, pero okay, natanggal na rin natin siya. So, actual natin tong iti-test yung mga output transistor. Mas maganda pa rin kasi kung hindi natin nakakabit dyan sa board para wala tayong madetect na ibang parts. Isa-isayin natin itong i-check yung mga output transistor. Bali C5198, A1941. Apat sila mga ka-G-lovers. 1,000 yung F. So, simulan na natin sa pag-check mga ka-G-lovers. Gamit natin tong flock na digital. So, nakasit tayo sa diode sign. Magbabase riyan pag may shorted. Okay. Bali, sira tong isa. May leak. Ito, may leak to mga ka-G-lovers. Bali, itong isa ay shorted. So, dalawa na yung nakuha natin na sira. Check pa tayo, hanapin pa natin. So, lahat na ito i-check natin. Kung taganon, May lar na. 102 na. Amayo, so ayun, sa tuloy 104. Kinag 102. Mayo yata. Wala. Bako common an si bossing manis ko. Itong 104 na. Oo, ayun sa tuya 104J. Iyo. Okay. Bali, dalawa yung nakuha natin na sira mga ka-G-lover. Isang leak, may leak at isang shorted. So, para makasigurado tayo, mag-double check tayo. Gagamit ako ng analog, i-high range ko. So, yung mga ibang output kasi dyan, dapat talaga may konting leak yan. Pero, yung chinik natin kanina, grabe yung pagka-leak yun. So, ganyan naman yung mga ibang talaga na output transistor. Minsan may leak talaga yan ng konti. So, yun o, gumagalaw siya ng konti. So, ito yung mga good natin. Ano boss? May mga bit dito pisa. Ito yung mga good natin mga ka-G-lovers. Tapos ito yung mga sira. So, good. Ito yung sinasabi ko. Oh, shorted. Tapos yung isa, parang shorted na rin na kasi naka-high range tayo. Pero pag sa digital yung gagamitin mo, leak lang yung madidetect mo sa kanya, yung isa. So, dahil nakuha na natin mga ka-G-lovers yung sira nito, dalawa. Next natin ay magbo-voltage biasing tayo. Napaka-importanting mag-voltage biasing tayo para pagpalit natin mamaya, safe na tayo. Dahil bago na yung ipapalit natin, para safe tayo. So, hindi na tayo masisiraan ng mga output.
Ready lang natin yung pagtitisa natin. So, abang natin yung multitester natin na digital. So, ito na mga ka-G-Lovers. Mag-check na tayo ng voltage biasing. Lagi may nagtatanong sa akin yan kung pag nagbo-voltage biasing daw ako, kung nakasaksak yung natin, yung amplifier. Siyempre, magbo-voltage nga tayo. Kailangan natin ng supply. So, kailangan natin isaksak yan sa kuryente para magkaroon ng supply. So, at least makadetect tayo ng mga 0.2 to 0.5 na voltage biasing. So, bago pala tayo mag-check ng voltage biasing, makakalimutan ko pa itong fuse. Dapat wag natin makalimutan yung fuse kasi pag wala dyan fuse o open yung fuse, walang voltage tayo madidetect dun sa may sa may mga output transistor. Saka walang supply din yung drive niyan. So, wala tayong madidetect na voltahe. So, kailangan malagyan natin ng fuse o mapalitan natin ng fuse kung may open na fuse. So, ito, ready na tayo mga ka-G-Lovers. Hindi ko pa yun ni-resolder yung fuse. Mamaya ko na lang yung lagyan ng solda pag napagod na natin to, o tawag yan, pag pa-normal natin yung voltage biasing at paayos na natin yung audio nito, saka na natin i-resolder yung fuse. Kailangan pa rin natin i-resolder yung fuse para hindi mag-lose contact. Kasi pag galaw-galaw, mababibrate ng speaker mo, baka mag-lose contact yung fuse. So, ito yung una natin na tines. Abnormal, nasa 0.6 ay negative 6 basta nasa 6.6 volts. So, ito 6.7 volts. So, abnormal yung kalahating channel. Tingnan natin dito sa may kalahati naman kung normal. 0.3 good. 0.3 good. 0.3 good. 0.3 good. So, ibig sabihin, kalahati lang yung may problema natin. Okay yung kalahati, nasa 0.3. So, ganito lang yung technique niyan mga ka-G-Lovers. Lagi ko itong ginagawa para madali nyong mahanap. Check natin dito yung final drive natin. So, abnormal din yung voltage ng final drive natin. Dapat nasa 0.3 to 0.5 din yan, to 0.6, mga ganyan. So, ganito yung mga dapat natin i-check muna. Pag ganitong abnormal yung voltage biasing, kadalasan chine-check ko agad yung final drive, itong dalawang final drive. Yung kung sa original na amplifier, yung C2073, A940, sa mga imitation yun, C2383 at A1013, tapos 667, 647. So, yan yung kadalasan na ginagamit na final drive. Isama na rin natin yung nasa may dulo, yung sa may katabi ng output transistor, feeding 9014, tapos 5551. So, tingnan natin kung anong ginamit dito. O 647. 647 saka 667 yung ginamit niya mga ka-G-Lovers. Kasi meron din kasi yung original na ang ginagamit yung 2073 at A940. Tapos itong ginamit dito ay 647 saka 667. Ito, lapit natin. 647, yung isa 667. Tapos di nakuha natin yung yung dalawang file na drive. Tapos check natin agad yung nandito pa sa may heatsink niya o nasa may itaas.
na malapit sa may mga output transistor natin, yung C9410 or 5551 yung minsan na ginagamit dyan. So tingnan natin kung anong ginamit dito, kung 5551 or 9410. Tingnan natin kung anong ginamit. So itong tatlo lang na to ang iuuna natin i-check. Ito kasi yung mga kadalasan na tinatamaan pag may shorted na output transistor, itong tatlo na to. So check natin. So S9014 or C9014 yung ginamit. So ito yung sinasabi ko mga ka-J lovers, itong tatlo lang na to ay i-check mo agad pag nakita mong may shorted yung mga output na transistor. So check nyo agad yung ito yung tatlo na to, yung final drive at yung nakadikit dun sa may heatsink o malapit sa may output transistor natin, kasi abnormal na yung voltage biasing natin. So ito, shorted nga talaga mga ka-J lovers. So ibig sabihin sira na to. Check natin yung isa pa. Oh, shorted din, di ba? Ang dali lang matrace. Dali ko lang siyang mahanap. To, may shorted oh. Sa dalawang paa, yung shorted. Tapos, check natin tong C9014 o S9014. Mataas lang yung leak value. So palitan din natin to. Itong tatlo na to ay kailangan natin palitan na kasi may sira na. So ganun lang yung kasimple mga ka-J lovers. Pero hindi pa natin alam kung mag-normal na ba yung voltage biasing ito pag nakabit na natin. So hindi pa natin alam kung mag-normal na ba pag naikabit na natin to. So tinitest ko rin yung bago natin para sigurado tayo. So pasensya na, hindi pala nakikita ng camera. So ayan, kita na. Basta ganun lang yung gawin yung mga ka-J lovers. Pag may nakita kayong mga shorted na output transistor, check nyo agad yung voltage biasing. Pag abnormal yung voltage biasing, check nyo yung biasing ng final drive. So pag abnormal yung voltage biasing ng final drive, pugkutin nyo agad yan, yung dalawa nyan, tapos i-check nyo. Tapos yung nasa may taas na malapit sa may output transistor, yung mga 9014 or 5551, i-check nyo agad yung tatlo na yan, baka may tama dyan. So kadalasan kasi yan yung tinatamaan. Tapos pag napalitan nyo na abnormal pala yung voltage biasing, check nyo yung mga yung mga pre-drive transistor na 551 or 5401. Yun, sila kasi yung magkatapat, 5551, 5401. Bali, ikabit lang natin ito mga ka-J lovers. Tapos pag natapos natin maikabit, check natin yung voltage biasing kung nag-normal na ba. So, tinitingnan ko pa rin namang maigi to kung hindi ko ba nabaliktad. Kasi pag baliktad yung lagay natin, yung 647 na lagay natin sa 667, mati tayo dyan. Baka may masira pa na ibang parts. So, napaka-importante. Tama yung kinabit natin, yung position. So, importante yan. Okay. Tapos natin pakalagay nito. Resolder na natin siya mga ka-J lovers. Route sa motor. So pinakalbaga to sa imo. So tinisting tangane. So pinarabit mo. Promote lang ako ng aking channel mga ka-J lovers habang nagre-resolder tayo nito. Kung bago pala kayo sa ating channel, nagustuhan nyo yung ating mga ina-upload na video o yung mga ganito natin na content, nagustuhan nyo, please subscribe and pahit ng notification bell para lagi kayong updated sa mga bago natin na i-upload na video. So pahit na rin ang like button kung nagustuhan nyo yung ating ginawang video, in-upload na video. So para tuloy-tuloy yung paggawa natin ng mga video na tulad nito. So okay. Almost matapos na tayo sa paglagay ng tinagal natin na sirang parts.
doon sa Rockman. So nag-review kita motor. Nag-review kita ng motor. So lugar-ugaot na motor. Lininisan ko pa rin to mga ka-G-lovers. Napaka-importanting malinisan natin baka kasi may mga konting tilamsik dyan na lead. Magipit yan sa dalawang paan ng parts natin. Delikado yan. So mas madaming masisira niyan. Napaka-importanting i-brush nyo o basal. Linisan nyo bago, pagkatapos nyo mag-resolder. Napaka-importante yan. Pagkatapos natin mag-brush nito mga ka-G-lovers, check natin yung voltage biasing kung normal na ba. Dito na magkakaalamanan. So, yung tatlo lang ang hinukot natin, nakuha natin agad na may tama yung tatlo. Tapos check natin kung normal na yung voltage biasing. Ito na. So, plug in na natin, tapos power on na natin, check natin yung voltage biasing. So, okay, check natin. 0.3, di ba? Ang dali lang. Nakuha natin agad sa isang hugkutan lang natin mga ka-G-lovers. Yung tatlo lang yung nagpapa-abnormal sa voltage biasing natin, tapos may dalawang shorted na output transistor. Bali, 5 parts yung tinamaan. So, chinik ko pa rin yung voltage nito na kung umabot ba. So meron tayong 40 volts, 41 volts. So okay, gitna, tapos gilid, gitna, gilid. Okay yung voltage. So dahil okay naman yung voltage natin, na-check na rin natin yung voltage biasing. So pwede na natin tong ikabit. Dapat tama yung pagkakabit nito mga ka-G-lovers. Basta sa dulo, sa pinakagilid ay yung C5198, tapos sa gitna ay yung A1941 pag ganitong model. Meron may ibang model na nasa gitna yung C5198, tapos nasa gilid yung A1941. Palitan ko lang tong mga ka-G-lovers, yung sira na output natin. Tapos kabit na natin to. So, palitan na natin to. Fast forward ko lang siya mga ka-G-lovers. Balik tayo mamaya. So, meron ako nakuha. Test ko muna to. Tapos, palitan na natin. Ilagay na natin dyan. Fast forward na lang natin mga ka-G-lovers. Alam nyo naman siguro pag-test nito. Napakadali lang yung pag-test nito. Yan, okay naman to, bago naman at original naman yung ginagamit natin na output transistor. Dahil sa okay naman yung output na bago na kinuha natin mga ka-G-lovers, so pwede na natin siyang ikabit dyan, tapos lagay na natin dyan sa may board natin, resolder na natin kasi normal naman yung voltage biasing. Bali, password ko na lang to mga ka-G-lovers.
Almost matapos na tayo sa pagsolda nitong mga output transistor mga ka-J-Lovers. Next natin ay mag-audio test tayo. So yan na mga ka-J-Lovers. Almost tapos na tayo sa pagsolda ng output transistor natin. Next natin ay mag-audio test tayo. Dito na magkakaalamanan kung normal na ba yung audio nito. Lagyan na natin to ng mga speaker mga ka-J-Lovers para makapag-audio test tayo. Aalamin natin kung both left and right na may tunog na. Kapit lang natin to. So, nakikita nyo mga ka-J-Lovers, yung speaker natin, meron tayong nilagay na capacitor para sigurado tayo sa pagtitis natin ng mga amplifier, lalo na sa may mga offset o may mga DC output. Kasi nasiraan na tayo ng dalawang speaker, para magsigurado na tayo, nilagyan ko na siya ng capacitor. So, kung magtatanong kayo kung ilang farad yan, 470 UA, 50 volts yung nilagay ko. Tama naman siguro yan. Ayaw ko na kasing masiraan ulit ng speaker, kaya nilagyan ko na yan mga ka-J-Lovers. Kasi yan yung magiging coupling capacitor natin para ma-block niya yung DC na pumapasok sa speaker. So plug-in natin, tapos i-audio test natin. So pakinggan na lang natin na maigi. Yan, nakikita nyo naman mga ka-J-Lovers, both left and right meron na tayong audio. Malinaw na yung tunog, hindi naman basag. So pwede natin tong testingin. So bago ko siya testingin, i-resolder ko na tong yung fuse natin. So fast forward ko na lang ulit, tapos karabit ko na yung mga wire para makapag-test na tayo. Bali yan na mga ka-J-Lovers, okay na to, tumunog na siya. So masaya na yung customer natin kasi napaganan natin yung amplifier niya na sinira ng pamangkin niya. So thank you very much, sana meron naman kayo natutunan sa bago natin na tutorial. So sa pag-repair nito, napakadali lang kung marunong ka mag-trace. Thank you mga ka-J-Lovers, maraming salamat.